Ang dami kong mga tropa na nagsasabing gusto na nila mag-resign sa kanilang full-time na trabaho at mag-apply na lang sa pagiging delivery rider. Pero sa totoo lang, depende talaga yan sa sitwasyon nyo o saan kayo komportable. Kaya tara, samahan nyo ako at pag-usapan natin to. Ang una mong iisipin na kapag nag-resign ka sa full-time job mo, ay kaya mo bang maging masipag sa araw-araw? Dahil hindi naman kasi to katulad ng full-time job na minsan pwede tayong pumetics. Dito kasi kapag hindi ka bumiyahe, wala ka talagang pera. Dahil ang unang iisipin mo talaga ay yung mga bills mo na kailangan mong makalculate kung mako-cover mo nga ba lahat ng bilis mo sa bawat biyahe mo sa pag full-time bilang isang delivery rider. To be honest lang, nung una ay medyo nahirapan talaga ako mag-adjust dahil kailangan mo talagang maging madiskarte, humawak ng pera o paano mo mako-cover yung bills mo every month. Hindi biro pasukin ang mundo ng pag-freelance. Kailangan mo dito ng diskarte, sipag at tiyaga. Dahil sa ganitong trabaho ay may araw talaga na matumal at malakas. Kaya kailangan sa kahit anong pagkakataon ay nakahanda ka. Dapat may ipon ka. Separate lang dapat yun para sa bills mo at panggastos mo sa araw-araw. Hindi pwedeng mahina ang loob mo dito dahil kapag dumating yung araw na matumal ay wala ka talaga mauuwi na pera kapag inuwian mo. Lalo na't iba't ibang customer ang makakaharap mo. May masungit, may maliit ang tingin sa'yo, walang pake sa oras mo o minamadali ka. At may mga mababait naman kaya thankful ako sa mga customer na nakakaunawa. Kung iniisip mo na malaki ang kitaan dito, oo. Minsan may mga araw talaga na malaki ang kita mo. Kadalasan ang kinikita ko dito sa buong araw ay 2,000. Sagad walang uwian at sa kalsada na natutulog. 1,500 or 1,000 depende sa lakas ng booking o rate na binibigay sa'yo. Malaki nga ang kita pero bugbog naman yung motor at ang katawan mo. Pero ako kahit maka 1,000 lang ay muuwi na ako. Dahil sa totoo lang, hindi mo talaga makukuha ng buo yung sasahudin mo. Dahil mababawasan yan sa pangkain, gas at maintenance ng motor. Lalo na sa pag-iipon para sa bills mo. Kaya dito ay kailangan mo talaga maging matalino humawak ng pera. Minsan nga 500 pesos or 300 lang ang kinikita ko dahil sa tumal o mababang rate. Iba-iba kasi at per distance ang bigayan ng rate. Kapag malapit ay maliit lang talaga yung rate na ibibigay sa'yo. Pero kapag malayo o doble yung booking mo ay dun ka lang nagkakaroon ng malaking rate. Kaya kailangan mo talaga magtiyaga. At thankful ako sa mga customer na nagbibigay ng tip dahil kahit papano may nabibili ka ng pangkain o panggas. Kung iniisip mo rin na madali mag-resign sa full-time job, hindi po ganun kadali yan. Iba pa rin talaga yung sumasahod ka ng kinsenas o katapusan na sure talaga na may pera ka. Kahit pumetex-petex ka ay bayad talaga yung araw mo. Pero tulad nga ng sabi ko, depende pa rin yan sa sitwasyon nyo. Saan ka komportable. Kung malakas ang loob mo at kaya mong sumugal, pwede tong trabaho para sa'yo. Lagi mo lang isipin na kung gaano ka kasipag sa trabaho mo o sa pag full-time sa pagiging delivery rider, kailangan triple ang sipag mo. Dahil kung ano yung galaw mo, yun yung kita mo. Kaya kung ikaw yung tatanungin, kaya mo bang ipagpalit yung full-time job mo sa ganitong trabaho? Comment down below nga. Dahil ang advantage mo lang talaga sa pagiging delivery rider ay hawak mo ang oras mo. Kung may mga lakad ka o tinatamad ka, pwede kang hindi pumasok. Pero I think sa ngayon na hindi na talaga uso yun. Kailangan mo talagang kumilos dahil sa'yo nakasalalay ang mga pangarap mo. This is a Stig Adventure. Baka naman pwedeng makalambing ng like and share mo. At sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba. At maraming salamat sa support. Yun lang, ride safe sa atin.